Turn left on South 5th Street. Na ina-assemble nila. So, yung usapan namin ng customer, tinawagan ko kahapon, stress ng hapon. Okay, dito na siya. Hey dude, what's up? Good, you? Good. You just want to pull up right next to that concrete right there? The side? Yep, just right next to the building here on the concrete. Right next to the concrete. Here, right? Just right here. Here? Just if you go over that way about another 15, 20 feet. Here, right? Yep. Okay. We're gonna unload now? What's that? You will unload now? You will unload this one? You will unload this one? Yep. Okay. Naman at naghintay. Grabing init. Bihis lang ako ng safety dahil sobrang init, sakit dito sa balat. Okay, alam ko magtatanong kayo kung bakit yung aking uniform may pulse holding pa rin siya. Sabi ko nga, meron akong uniform na bago, yung sa Q-Line, pero hindi ko siya ginagamit dahil madudumihan lang. So ito muna yung ginagamit ko dahil pag mag-load lang naman tsaka unload. Hindi mo naman kailangan ng malinis na coverall. Kasi nga madudumihan lang dun siya. Okay, so ito yung sinasabi ko na auger. Yan, ginagamit nila yan papunta dun sa taas. Yung mga grain na na-harvest na, tinututok nila yan sa taas para mag-stock ng mga grain. So itong karga ko, ano to siya, yung mga i-assemble pa lang nila kagaya niyan. So marami to. Marami yan. So yung kalalabasan niya, ito na. Ang tawag dyan ay auger. So unload lang ako. Okay. Pag unload, madali na lang siya dahil release mo lang yung mga strap mo.
Done. Bilis at may mga zombie na. Okay. Okay, I'm done. Let's go. Okay, dito ako ngayon sa North Dakota. Tumigil ako saglit dahil may paliliparan ako na lake dito. Tama-tama naman ay magsa-sunset na siya. But kinakalibrate ko muna yung gimbal. So ito siya ngayon. Matagal ko nang gustong kunan ng ano nito, yung highway na yan. Mamaya makikita nyo mamaya pag nasa taas na yung drone. Matagal ko na siyang gustong tirahin, but ang problema pag papunta ako doon, pag galing ako ng Portal, papunta ako ng Bismarck, walang parking area papunta doon. So pabalik ako ngayon ng North Portal papuntang Canada, yung kagaya pabalik. So may gas station pala dito. So ito na yung time na makunan ko sa ng footage itong area na yan. Maya makikita nyo yung area na gusto kong kunan, itong dito na area, itong lake na to. And tama-tama naman, wala siya sa no-fly zone. Kaya tapos ko lang yung calibration ng gimbal niya. We live life,
first time ko makapasok dito sa Peace Garden dito sa US at saka Canada border papuntang Brandon. So may kalakyan ni Munaog din yung driver eh. Ito yung border ng Canada, no? And bababa yung driver, tigil yung truck, bababa yung driver, pupunta dun sa pisina. Wala silang boat na tatabi mo lang yung ano, kagaya nung sa North Dakota, tatabi mo lang yung truck, meron silang boat, tapos nandun yung officer. So titigil mo yung truck, bababa ka, papasok ka sa opisina, and balik, dinarangkada. So ito yung Peace Garden ng Canada border, no? US at saka Amerika. So kung galing kang Winnipeg, pwede kang mamasyal dito kasi maganda mga ano dito, maganda yung mga yung view dahil ito nga, ito yung Amerika, ito yung Canada. So nandoon ka sa creek. Merong yung creek na yung isang paa mo nandun sa Amerika, isang paa mo na sa Canada. So dalawang bansa yung inaapakan mo. Pero maganda dyan sa loob dahil maraming mga ano dyan, maraming mga halaman. Napaka refreshing ang dating. Nakapunta na kami one time dito. Parang may entrance dito sa loob. Tapos ikot-ikot ka dun sa kalawakan ng mga damuhan. Pero maganda dito, as in, kung hindi pa kayo nakarating dito sa Peace Garden, pasyalan nyo nito, maganda siyang ano, yung mamasyal kayo ng inyong pamilya. Pero I think from Winnipeg, mga 3 oras kalahati siguro to papunta dito. Shut up. Rush hour, Friday. Turn right onto the unpaved road. Yeah, I know. Diyan naman talaga ako titigil eh. Titigil, liliko eh. Ito na yung destination ko. Ito yung aming yard sa, kita nyo na to eh sa ibang mga video. Ito yung yard namin sa Manitoba, sa Winkler, yung Q-line. On the right. Parang ito yata yung Pilipinas yung Visconde ah. Diba ito? I-drop ko lang siya, dapat i-deliver ko siya sa Winnipeg, pero sarado na yung customer. Parang may isang driver dito na bagong driver lang, taga Nipawan, nag-send sa akin ng picture na nandito siya sa Morden, dito sa Winkler na yard. Si Viscon Kaya, tama ba yun, pre? Hindi kaya itong truck na ito. Ito, papuntang Oklahoma. Patong-patong na trailer.
Daming load, oh. Oh, ang daming load. Sorry ka. Yata to. Tatanggalin ko lang yung aking mga straps. Pag mga ganitong truck na mga ibang kulay, ito yung mga owner operator. So ito yung load ko. Kasi yung aking planner, yung aking dispatcher, ang aking dispatcher ng Canada Day nagmamadali, hindi na i-send lahat yung details yung nung reload ko na dapat mag-pick up ako ng truck ko sa Iowa, sa John Deere. Parang ano siya, wide load. Yeah. So na-receive ko siya sa Minot na. Ngayon gusto na lang bumalik ako ng John Deere. No way, sa Iowa 12 hours yun, and it's Friday. Paano ko mapupuntahan yun? Tapos late ko na rin makukuha. Hindi ko na maabutan na hindi ko na siya maabutan na itong mga rackings na to. Ginamit to nung nagkinargahan ng mga yung pinakita ko sa inyo. Ito yung ginamit na para mag-stock sila ng mga tubo or yung mga equipments. So kailangan siyang dalhin pabalik. Papunta sana ng ng Regina. Ibabalik ko sa Bran. But yun nga, dapat pick up ako ng John Deere na hindi equipment, farm equipment I mean. So hindi natuloy. So ngayon ang ginagawa namin kagaya nito, no, yung pinick up yan ng customer, anong driver, nakatali yan, may mga strap yan. So every time na aalis ka, kukunin mo itong mga straps mo, straps. Okay, then pag ibigay sa iyo yung load na yan, ikaw na naman yung ikaw naman mag-secure ng cargo. Gagamitin mo itong straps. So ito lahat ng mga straps na yan, babaklasin ko yan. One time nga pala, alala ko 2 weeks ago, tinamaan ako ng ito, tumama sa ulo ko, may sugat tong ulo ko dito rin na area. Pag secured ko ng cargo, bumalik to siya, tumama sa ulo ko, tumba ako dito banda, dugo, as in dugo ang ulo ko. So ingat dito sa ito delikado to yung pag secure, tapos naglulos siya, pipitik yan. Buti nga mo, nung pagkatumba ko, nung nag-secure ako, yung pagkatumba ko, hindi tumama yung ulo ko dito, yung likod ng ulo ay lower din yun, step deck. Kasi kung tumama yung ulo mo dito sa likod, wala, patay. Tapos wala makakita, kagaya nito na tahimik masyadong yard, walang tao, patay ka, wala makakapag-rescue sa'yo. Yan, pumipitik ng ganyan, no? So babantayan mo yan. So ngayon, meron ng piklat yung ulo ko. Meron na siyang tama. Hindi na ako hindi ko na pinatahi, dahil pag pinatahi siya, tatanggalan ka ng buhok din, mapapanot yung ulo mo. Hinayaan ko na lang siya na maghilom yung sugat. Pero okay naman ngayon. Pero papacheck ko pa rin, baka may crack yung ulo ko, lalabas yung utak. So tight.
tapos na. Yeah, tapos na. Son, tapos na ako dito sa Winkler. Bye. See you next week. Time to go home, man. Time to go home. Relax. Family time. Saday mo. Saday, puro ng trabahoan eh. Diba? Uy, sarad algo yung gate gitu. Asam ni yawa ni. Grabe init sa labas. Hindi yun mantoy. Parang nasa Saudi Arabia. Coming home, tell the world I'm coming home. Wala pang aking anak, hindi pa lumabas. Ayun na, lumabas na. Lumabas na. Lumabas na ang aking bulatoy. Lumabas na. Dali. Ano lang ako. You have 4 hours and 41 minutes of Bird. remaining drive time. Hi! Pinoy trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on